Binuli-buli. 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 Kayo talaga. Binuli-buli. Binuli. Alam mo, dahil dun sa pangbubuling yan, ay alam mo, marami na talagang nambubuling ngayon sa mga eskwelahan. Oy, Doc! Doc. Doc Abergos, good morning. Good morning po. Good morning. Tamang-tama nandyan ka. Kasi yung kanta nila kanina about pambubuli. Ayan, marinig mo ulit. Binuli-buli. Oo, gusto kong tanungin sa'yo, Doc, na marami ba talaga nambubuli sa mga eskwelahan? Nakakatuwa yung idea. Bully-bully na ganyan. Pero actually, it's a serious problem po yung pambubuli na yan hindi matigilan kahit saan. Kahit saan, sa eskwela, even for us adults, kahit laging may nambubuli. Pero ano ba talaga yung anatomy ng isang pambubuli? Actually, sa buhay natin, magmula nung unang panahon, meron ng mga pangyayari ng pambubuli. Kahit tignan natin sa Biblia, nandun pa rin talaga ang pambubuli. Sa Bible, meron pa rin? Yes. Actually, sinasabi nga, di ba, ang Biblia ang siyang nag-guide sa atin. Siguro, pwede nating malaman, ayon sa mga nasulat sa Biblia, ano ba yung pwede nating gawin sa pambubuli or paano ba yung naaapi at nagpapaapi? Ano ba talaga ang pinaka-idea? Sino ba talaga ang dapat nating hilingan? Ang yung mga naaapi o nagpapaapi or dapat ba tayo talaga magpaapi? Yun ang dapat. Alam mo, kailangan ata makinig tayo kay Brother Eli Soriano sa mga magiging advices niya. That's right. Dapat. Let's see. Mas maganda yun. Mas maganda yung naaapi kesa sa nang aapi. Para lang mas maganda yung ikaw na nanakawan kesa sa ikaw ang magnanakaw. Para lang ganito rin, 20-35 ng gawa. Nagbigay halimbawa ko sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Mas mapalad pala yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap biro mo nga ikaw na nawalan, mas mapalad ka pa. Ganun din yon. Mas mabuti na yung ikaw ang naaapi kaysa sa ikaw ang nang-aapi. Mas mabuti na ikaw ang naagrabyado kaysa ikaw ang nang-aagrabyado. Unang Korinto 6:7. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Talab, Panginoon magtiis daw tayo ng kalikuan. Bayaan mo nang ikaw ang apihin. Padaya ka na. Bayaan mo na, ikaw na, dinaya ka. Bawa, 100 piso, dinaya ka. Okay lang, kikitain mo rin naman yun Kaya, tiisin mo na lang yung kalikuan, ikaw na lang ang padaya. Ang katunayan, sa unang Pedro, ganito ang ating mababasa. Pakinggan mo, kapatid, Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Ayun, kalugod-lugod pala sa Diyos na gumagawa ka ng mabuti tapos tinatampal ka pa. Tapos tinatanggap mo namang may pagtitiis, kalugod-lugod sa Diyos. Yun ang sinasabi ni Pedro sa 4 at ang bersikulo ay 16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Pagka ikaw ay magbabata o magtitiis ka, gaya ka ng Kristiyano ng una na nagbabata at nagtitiis, sinasampal na, nagtitiis pa, mapapalad ka kayo. Kaya mas mabuti na yung ikaw ang naaapi. Biro mo, ikaw na sinasampal, magtitiis ka pa. Sabi pa nga ni Kristo, pag sinampal ka sa kanan mong pisngi, bigay mo pa yung kaliwa. O di ikaw naaping-api noon, sinampal ka na sa kanan, bibigay mo pa kaliwa. Dadalawahan ka pa nung nang aapi sa'yo, mapalad ka kayo, sabi ni Kristo.
That's so enlightening, Oo. Tama mas maganda na ikaw yung Inaapi. aapihin kaysa ikaw Kaysa lang mo yung aapi. aapi. Kasi it's doing the right thing Tama ba ang mang-api? Siyempre, mali. Mali, di ba? So, sa puso natin, alam natin na Gumawa ginagawa tayo natin. ng mali, di ba? That's right. So, wag na tayong gumawa, mang-api ng ibang tao. And since alam natin na ang mundo, ang mga lugar na pinupuntahan natin may nangaapi, wag na nating ilagay yung sarili natin sa isang sitwasyon na alam natin maapi tayo. Kung nararamdaman natin na, oops, teka muna, mukhang agrabyado ako dito, siguro Umalis ka na maghanap dun sa na tayo ng sitwasyon na paraan yun, yes. na makaalis sa sitwasyon na yun para hindi rin tayo apihin. Kasi siguro, okay lang na maapi tayo, pero I think pagagalitan din tayo ng Diyos kung papabayaan lang natin sarili natin na lagi na lang tayong inaapi. At saka, That's not good ipagdasal na lang natin yung mga taong nang-aapi sa atin. Di ba? Mas maganda na pagdasal natin sila para ma-enlighten din sila na wag na nilang gagawin yun in the future, di ba? And sincerely, yung pagdadasal natin na gano'n at hindi yung parang nagdadasal tayo para, sige, gantihan nyo na lang siya, Diyos. Hindi gano'n. Talagang sincere na dapat Sana patawarin din natin ma-enlighten sila. siya. Ma-enlighten Yun, sila. yes. Maliwanagan, oo. Correct. Maliwanagan. Kaya si Bin Doc Bo! injection talaga. Sakto naman you're here. Hindi kasi meron akong itatanong sa'yo. May nag-message kasi sa akin, sa personal account ko sa Facebook. Tinatanong niya yung mga causes ng allergy. Ito ba kulang sa vitamins or madumi yung dugo? Oo Sakto nga. din kasi si Diego, ganyan din yung problema niya, allergies Actually, yung allergy kasi, i-response ng katawan natin, ng immune system natin yan sa isang foreign body na pwedeng pumasok sa katawan. O kaya maamoy natin, malunok, malanghap o maipahid sa balat, o even environmental, i-reaction lang talaga ng katawan natin. Pinag-iingatan ng katawan natin, yung mismong katawan natin, para huwag magdire-diretso yung allergy. Parang no? defense mechanism. Yes, nagre-ready na siya. No? Pero hindi talaga alam ng siyensya kung ano talaga yung exact mechanism, bakit biglang nagagalit o nagre-react yung katawan natin. Tsaka bakit tayo may allergy dun sa isang bagay na yun, di ba? Kasi iba Hindi, wala. yes, so hindi talaga masabi pa ng science yan talaga, no? 100%. Pero hindi naman ang sinasabi na ang cause daw baka maduming dugo, 'di ba? O kaya kulang sa vitamins. Yung kulang sa vitamins, it's really more of palakasin natin yung immune system natin. It's not really just vitamins, but eat healthy food stuff, get enough sleep, exercise, etc. Pero yung sa maduming dugo, wala naman, there's no such thing as maduming dugo. It's really more of lumalaban talaga yung dugo natin o yung katawan natin kasi immunity nasa Against blood Oo, against that particular foreign body, no? So, maraming magiging reaction sa katawan pag nagkaroon ka na ng allergy, pwedeng redness ng balat, hirap huminga, sipon, pagluluha ng mata, pamamaga, 'di ba, etc. Pag nagkaroon ka na ng gano'n, lumalaban na yung katawan mo doon sa foreign body. Pero it depends kung kakayanin, ano? Kaya kung minsan pag nagkaroon na ng allergy, diretso na kagad sa doktor o sa emergency room kasi may idadagdag pang mga gamot. Pwedeng injection or iinumin or ipapahid sa balat para matulungan yung panlaban ng katawan. Yan yung mga tipong hindi na talaga makahinga no? Oo, Yung ang mga tawag doon, dinadala sa anaphylaxis ospital. na. Pag gano'n na, medyo delikado na kasi isa sa mga reaction ng body, naglalabas siya ng maraming mga phagocytes o mga panlaban nga sa allergy na yan, tumitigas din yung ating airway. So, kumikipot siya. So, yun nga, nahihirapang huminga na emergency. So, it's not really maduming dugo. It's not that, no? It's more of yung dugo o yung immune system natin Palakasin. palakasin at lumalaban dun sa allergy na yan. So, ang gagawin niya, Doc, pagka may mga nararanasan siya ganyan, mga pagkate, hindi makahinga, antihistamine. Yes, diba? antihistamine, over-the-counter naman yan. Pag hindi pa kaya, over-the-counter din mga mild steroids lang, na oral, no? Pero the best talaga, kung paulit-ulit na yung allergy na yan, especially medyo delikado. Yes, see your doctor. Yung allergologist. Kasi allergologist, magpapa-blood test yan, may mga skin testing na gagawin yan. And of course, they will check your blood para ano bang klaseng panlaban yung nagagalit lagi sa'yo o lumalaban para malaman nila ano yung nilalabanan. So yun ang bago ngayon You get the blood, check the blood, tingnan nyo ano yung antibodies na present kagad sa blood mo para ma-detect nila, yung pala yung nilalabanan ng antibody kaya lagi siyang present. Ayun. So maganda ngayon ang response ng medisina when it comes to allergies. Tsaka kung yung mga bagay na nakakapagpa-allergy sa kanya, alikabok, hipon, di wag kumain ng hipon, Yes. alikabok, umalis sa alikabok. Takpan na. May naisip lang ako na question, no? Ang allergy ba, immediately right after you are born, lumalabas agad siya o pwede nagde-develop yan over time? Okay. Meron kasing allergy na namamana. Oo.
Pero hindi porke yung nanay may allergy sa hipon, yung anak may allergy din. Not necessarily. Pwedeng iba naman yung pinag-allergyhan yung manifestation ng allergy niya. Pero kasama yan sa development ng bata, yung immune system nga panlaban sa allergy. May mga cases lang na kaya mas matapang o mas maganda yung immune system ng isa dun sa against that particular allergen, lagi kasi siyang na-expose. So lagi lumalaban yung body ng bata na yon para mag-improve, mas madali siya mag-improve. Kaya pag pinagsabay mo yung dalawang bata, yung isa bali wala yung alikabok, yung isa na hatching na ng hatching. Ayun, so sabi nga nila kaya totoo yung dapat laging naaarawan, nakapaglalaro sa labas. Yung medyo nadudumihan ng konti. Yes, kasi konti lang. Oo, sabi nga nila walang namamatay sa masyadong malinis. Sabi nga lang. So technically, so talaga nade-develop. Minsan nga kahit matanda, bigla na lang siya nagkaka-allergy kasi bumababa yung immune system. That's right. Lalo na pag matanda, baba na immune system. Ayan. Hindi pa ako matanda. Oo naman. Announcement! I'm going to cook! Talaga? Sige nga! Hindi mo ma-practice ako. Tara, uwi na tayo. Alis na tayo lahat. Oy, Diego! Sa Daniels muna ako. Ako rin may appointment natin. Attention! Attention, citizens! Sige, go Hindi, ahead. magluluto ako. Mukhang Mga napakahirap itong lulutuin Friends, family. Please bear with me. Hindi. Mag-practice ako dahil malapit na ang school, di ba? Oo nga. Malapit na magpasukan at magbibigay ako ng baon for me. Yun. Try ko tong cheesy breadstick. Wow! Di ba? So, naghanda ako ng bread. Naghanda din ako ng, of course, ng cheese kasi cheesy siya. At another kind of cheese. Mozzarella at saka cheddar yan. And meron akong egg here as well as oil tsaka breadcrumbs. O, diba? Bread na may breadcrumbs pa. Saan ka pa? Bread na may breadcrumbs. O, diba? O, ito na, sisimulan ko na ha. I'm so excited. Ilagay ang ating bread, i-slice ito ng tanggalin yung mga sides, tapos i-rolling pin, di ba? Idikit-dikit natin, lagay yung mozzarella tsaka yung cheddar cheese, same as the other one. Ayan yung egg natin, ilalagay natin dyan yung bread na ni-roll natin. At lalagyan din natin ng breadcrumbs para may crispy effect. And then, na-heat ko na yung oil, i-cook na natin yung bread until golden fry. And voila! Cheesy breadstick. Hoy, makinig naman kayo. Grabe. Oh, yan. Kailangan ko ng reaction. Sarap. Parang masarap. Masarap yan. Tikman nyo na. Kaya nga. Halika ya. Tikman niya, be the judge. Comment ka ng comment. Kumain ka dito. Bong, and Monica. Halika na, Lahat sumama kayo, mo. hindi pwedeng Sige. Kayo talaga. Asan na yung ating, Kayo pwedeng ganyan-ganyan lang. Kakamuin ko na? Bibigyan ko kayo ng Breadstick Ako na rin, sayang naman. Hindi na. Maubos yan kasi masarap. Takot lang kayo. Hindi. Takot lang kayo. Oh, Ano ayan yung na. nasa gilid? Lumabas Kaya yung nga. cheese? Oo, mozzarella kasi, tsaka cheddar. Oozing with cheese, Huwag kang matakot. Bakit sa dulo? Huwag kayong matakot. Lahat yan edible. Napuno Oh, get your ano na. Get mo na na. Oy, Oy, Jens, fairness, ikaw. oh, kagat. Lumalabas yung Ano na kayo? Ayaw niya. Grabe, pinawisan ako ah. Kaya nga, pero masarap nahirapan siya ka ha. Oh, masarap talaga. Ay, ito Ay, pala oo yung nga. fork, mama. Thank you. Ayan. Knife lang Dapat pala. sabay-sabay kami. Sabay-sabay ah. Ako. Ay, walang po. Ay, meron. Parang ayaw niya. Oh, look Ano, at Doc Bong? Bait talaga ni Doc Bong. Ba't lumalaki Si butas Doc ng Bong, ilong? isang pinakamabait na tao sa mundo. Wala. Oh, Really, masarap. Tama lang. Tuwing umaga, mag-exercise tayo tuwing umaga. Ang katawan natin na sumigla. At sa gabi, maaga ikaw tulog sa umaga. Buti pa si Mr. B natuto dun sa mga sinabi ko. Oy, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. Buti pa si Mr. B natuto dun sa mga sinabi ko kahapon. Exercise! Kasi sabi ko sa kanya, pampatalino. Eh siguro gustong tumalino ni Mr. Bean, kaya kailangan mag-exercise siya. Masunurin. Pero may nabasa pa ako na, Doc, na parang sinasabi nila, ang exercise daw ay miracle grow. Miracle grow, kung tawag nila. Hindi grow as in G-R-O lang. Oo, nakakalaki siya ng utak. Tama ka doon, Porky. For once, tama ka,
di ba? Minsan ka lang tumama di ba? Ayan, so yung Miracle Grow kasi sinasabi nila yung brain daw natin nagkakaroon ng brain-derived neurotrophic factor or neurogenesis. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun na mas maraming neurons na nagde-develop sa ating brains kapag tayo ay nag-exercise. Kaya meron tayong neuroplasticity o kaya lumalaki, parang lumalawak yung pag-iisip natin, di ba? Ginawa daw nila itong test na ito sa mga estudyante ng UCLA kasi minahanap sila na marami pa ng mga estudyante din na nagsasuffer sa schizo. Yung sakit ng schizophrenic, di ba? Ano ba yung schizo? Yung may mga delusions sila, imagination na... hallucinations. Na, pakiramdam nila talagang totoo, nakakaawa. Pero yun, that's a condition talaga Yeah, so yun nga yung ginawa nilang test sa mga schizophrenic na tao, di ba? So 9, pinag-cognitive training lang nila or brain training lang nila. Tapos yung 7 na doon, pinag-aerobic exercise nila. So nakita nila, aerobic exercise with cognitive training. Yung isang set na 9, nag-cognitive training lang yan. Pwede rin. Kasi madalas mag-aerobics. Baka naman Alzheimer's yung kay Ma'am Ayan, tapos nakita nga nila dun sa test na mas nag-i-improve daw yung long-term memory ng mga nag-aerobic exercise. Kaya sinasabi nila itong BDNF nga o brain hindi. Brain damage. Yung neurotrophic factor ng brain natin, nakakapag-increase daw yan ng neurons sa ating brain. Wow. Well, that's good to know kasi akala natin pag-exercise lumalaki lang. Yung pala pati sa utak natin, may epekto din yan, di ba? Especially dun sa may mga sakit, not only schizophrenic, but mga dementia, Alzheimer's, ganyan. Instead na puro cognitive skills lang pala yung ginagawa nila o kaya ay brain skills, importante rin na meron silang at least 30 minutes na aerobic exercise. So, Aerobics, exercise. kaya mo ba yun, 30 minutes na aerobic exercise? Kaya. Tignan, nakita natin kanina talagang kitang-kitang kanyang exercise. So, you know ano natin, kailangan talaga pala na bigyan natin ng oras ang exercise, ano? Correct. Nalilimutan natin yun Siguro kaya natin nalilimutan kasi kulang din tayo sa exercise. Ganun ba? Uy, Doc, sama ka muna sa akin sa bahay. Bilis! Mag-exercise siya. Hindi mo na mamaya. Yes, of course. Medyo lakwatsa muna kung matagal na ako Kasi late ka na nakabisita Bye! Sige. Halika, Doc. Sige muna. Kong, alam kong ninanamnam mo pa yung niluto ni Angel. Pero habang ninanamnam mo yan, istorboy mo na kita. Alis na ba, Doc? Bakit ka umalis? Di mo ba nagustuhan yung luto ko? Hindi, tinan niyo ako, babalik ako. Okay. Punta ko lang yung puntahan. Sige, Gala lang ako sa kabila. Bye-bye. Bye. Kung ngayon, going back, tapos kasi ninanamnam pa niya. Ninanamnam pa niya. Yung cheese. Sumabit yung cheese Yung tumulo? Sumabit yung cheese. Seryoso kasi. Kung seryoso yung tanong. Ay, seryoso ko. Meron kasing nag-message sa akin. Ang pangalan niya ay Alejandro. Yes. So, concerned daw kasi siya dun sa kotse na ibinenta nung kanyang kuya. So, ganito yung story. Yung kuya niya, nagbenta ng sasakyan. Now, yung nakabili ng sasakyan, nung inaayos na yung mga papeles daw sa LTO, nalaman na may problema pa sa papers dahil may utang or nakasangla sa lending company. Something like that. So, ngayon, tinatanong sa atin ni Alejandro kung pwede daw ba na isauli sa kanila yung sasakyan o pwede nilang tanggihan na isauli sa kanila yung sasakyan since parang ayaw na yata nilang kunin ulit. So, ano ba ang dapat nagawin? Well, unang-una, kung hindi dinisclose nung kuya niya. Yung kuya niya na may utang yung sasakyan, no? Breach of warranty yan. Kasi usually sa deed of sale, nakalagay free from all encumbrances, etc. Yes. So, kung hindi niya dinisclose yan, edi pwedeng may karapatan ibalik yung sasakyan sa kanila. Ngayon, kung pwede naman pag-usapan at sagutin ng kapatid ng kuya niya yung utang, then that will maybe appease the buyer. No? Pero kung hindi niya dinisclose yan, at dapat lang may balik. Kung sakali ba kung na sabihin natin magka-problema at sampahan sila ng kaso nitong tao, ano ang pwedeng maging penalty sa kanila o anong pwede nilang kaharapin? Well, wala namang nothing criminal, no? Pero damages, basically damages, kasi you warranted that there was no encumbrance on the vehicle, no?
So, return of the money plus maybe a few thousands more for moral damage. Damages. Oh. If I were them, para maganda nga, i-settle na lang nila yung loan dun sa lending company. Total, interesado naman talaga yung bumili dun sa sasakyan. So kung ma-clear naman yung sasakyan of all utang and anything, I think kukunin naman talaga yung sasakyan. Kasi usually kapag ikaw yung dapat obligasyon mo At kung ibebenta mo yung vehicle, kasama na ibinenta dapat yung utang. So in other words, ikaw yung dapat nagbabayad yan. Yes. Baka naman may ganun ding usapan. Yes. Well, hindi na banggit ni Alejandro, pero i-double check ko rin sa kanya. Kasi normally nga nakikita ko sa mga nagbabuy and sell ng mga sasakyan, sinasabi, may certain balance pa to, ikaw ang magpapatuloy kung sakaling bibilin mo. So, ewan ko kung may ganung usapan, hindi na banggit ni Alejandro. Pero sige ko, sabihin ko yung mga sinabi mo sa akin. Thank you! You're welcome. Message ko na siya. Cheese muna ulit tayo. Sarap no? Galing sa ating NCRPO-PIO So ina-announce po Albayalde. Umiwas na lang muna doon sa may area po ng Resource World. Sigurado man traffic yung mga hindi naman po wala namang importanteng lakad sa may area na yon sapagkat naka-lockdown pa rin po hanggang sa kasalukuyan ang Resource World. Sigurado yan. Yung checkpoint at saka security dyan. Mahigpit. Ang kawawa dyan yung mga may flights po, George. Na sa NAIA 3 sila dadaan dahil sigurado ma-traffic. Siguro po yung mas maganda mga 5 oras pa lamang bago yung flight so kung ang flight ninyo kunyari mamayang alas 10 ng umaga, dapat kanina pa. Nakaalis na kayo ng alas 5. Diba? Or ang ating pong kapulisan ay nag-room to room, floor by floor. Dahil zero visibility pa rin po dahil sa kapal ng usok. At sana hindi masimot yung mga kwarto. Yun lang ang dyan. Yung nagro-room to room kayo, sana wag nyong yung iba dyan. Yung mga sabon? Yung mga naiwan ng mga guests. Okay. At saka siyempre, yun nga po, lumalabas nga. At dapat General Albayalde, instruct your men. Kasi baka after that, many will complain. Lalo na mga guests. Ang attempt daw po ay na mga valuables nila, kuhanin ang 113 million. At saka yung mga chips na yan. 113 million. Yung mga chips na yan should be safe kept. Dahil, alam mo na, kahit sino lang pwede mag-interest dyan. Marami yung pwedeng magka-interest sa chips na yan dahil hindi man basta-basta ibabali wala. Palagay ko talaga yan, natalo lang yan. Natalo lang yan sa casino na yan Kasi they will have to honor the chips kasi marami ang mga players dyan na bit-bit nila mga chips nila, napilitan sila tumakbo. Pero dapat din imbestigahan mabuti later yung pang kung bakit nagkaroon ng lax security, bakit parang naging maluwag yata at nakapasok. Paano nakapagpasok ng baril yan? At saka ito ba ay talagang maaaring planado sa loob lang? Unless guess din nila. Guess din nila, hindi natin masabi. Baka naka-check-in dyan. Or insider nga, Prof. George, maaaring membro ng House Security Force. Possible. Kaya nga nakapagpasok ng mahabang baril. Ang alam natin, para po tatlo po ang namatay. Isang 85 years old po na suffocation. May namatay po dyan. At hanggang sa kasalukuyan po, hanggang sa kasalukuyan, sinasabi po ng ating NCRPO-PIO, sila ay parang talagang sinusuyod nila ang bawat sulok. Floor by floor. Marami na, we're talking here of hundreds of rooms. Lalo na yung may katabi pang mga hotel, Prof. George. Diba? So, it will take quite some time. Ang mahirap lang ito is that patuloy pa rin tayo makapal na usok, George. So, there must be a fire somewhere. Dahil alam naman natin, when there's smoke, there's fire. Yung pong hanapin nila yun. Remington Hotel, sa katabing-katabi ng Resource World, lockdown na rin po yun. So yung po mga mag-check-in doon halimbawa, yung may mga appointments doon, na in-announce na rin po, ni-lockdown na rin po ang Remington Hotel. Wala mo nang makakapasok. Wala rin siguro makakalabas. Basta-basta, kasi baka talagang sobra po ang inspection dyan. At siguro po, ang mangyayari ngayon, dahil sa mga pangyayaring ganito, yung mga hotels ngayon, na mga pupuntahan nyo, yung mga areas, kahit mga malls na pupuntahan natin, Sabado at Linggo, magkakahigpitan po lahat yan. Siguro mas maganda. At saka, di ba, Professor, palagi natin po ulit-ulit sinasabi na ang paghigpit should be 24/7, 365. Correct. Wag lang yung porke may nangyari na tulad dito, doon na naman magiging istrikto. Ang pinakamaganda dyan, wag na lang muna maglalabas ng bahay. Lalo Sabado at Linggo, sa bahay na lang. Ang problema, Attorney G, makakatipid pa kayo. Ang problema kasi pasukan. Mamimili. So maraming namimili pa't humahabol. Naku, mga kasambahay, wag po natin ipakita na tayo natatakot, lalo sa mga panahon ganito. Mas ipakita natin, normal ang buhay natin. Not allow them to dictate our way of life. Ayun. Sa gabi, maaga ikaw tulog sa
At agad magtumbling-tumbling, sa plaza magtumbling-tumbling. Ang liig mo ibabalik man, ang baywang mo iyong pakinig-kinig, ang braso mo kamay. Kumusta na? Bahala kayo. Ang balita? Hindi ko na kayo nakikita. Long time no see. Tambay ka ulit dito. Kaya nga medyo busy lately Mapag-uusapan natin, Dok. Marami. Galing ako sa kabila naglakad nga ako Wala ako sa bahay. Kasi pinakumusta rin tayo doon. Sa bahay ni Kuya. Masaya naman sila doon. Kayo, kumusta na kayo dito? Masaya rin naman. Ganun pa rin. Walang pagbabago. Alam nyo hirap nga. Naglakad ako Minsan, Dok, ako, may problema ako nang dumating kayo. Pag naglalakad ako ng mahaba, parang nananakit yung talampakan ko. Ganon. Saka yung bukong-bukong. Well, actually, very important yan, Yung dapat titingnan natin mabuti. Kasi sa paa pa lang, makikita mo kung may problema ka na sa kalusugan mo. Sa paa pa lang? Oo. Paano yun, Dok? Kunyari, bigyan kita ng example. Yung paa mo, malamig ang pakiramdam mo. Pag hinawakan mo, malamig siya kumpara sa ibang parte ng katawan. No? Minsan, kaya malamig ang paa, kulang ng dugo, kulang ng blood flow. May mga baradong ugat ka, mas mataas sa paa, kaya hindi nagpupunta doon. So, yung paa mo malamig, kung minsan walang pakiramdam. Delikado kasi yun. Kasi kung laging malamig, mahirapan kang tumayo o kaya hindi ka makagalaw, nangangatog ka, o gusto mo nakakumot ka na lang lagi. Kasi may ginaw yung paa mo Dapat talaga maganda ang daloy ng dugo doon. Tapos to, pag naglalakad ako, parang pag medyo mahaba-haba na, namumulikat. Ayun. Pag naman pulikat, pwede din kasing mababa na rin ang potassium. Potassium? So, kailangan ng saging? Saging, mansanas, minsan abukado. Tsaka bawasan natin yung kanin. Kasi pag mataas ka sa carbohydrates, bumababa rin ang potassium mo. Baka yung bigat niya naman ng Pwede din yung bigat. Kasi kaya nga may tatawag na foot pain, no? Oo. Pag foot pain naman, depende dun sa weight nga nung tao o kaya yung ginagamit naman na pangilalim. Pwedeng masakit naman. Kaya yung mga babae naka-heels, di ba? Masakit siyang kuminsan tingkayan. Yes, pag tinanggal mo, mararamdaman, o kaya habang naglalakad, masakit na Kaya dapat talaga ingatan natin. Baka yung nangyayari sa Ganun pala yun. Masakit. Baka naman may manas na. Oo. Delikado. Pag nagmamanas, wala naman. Pero pag nagmamanas kunwari di ba manas, parang mataba siya, yung paa. Pag nagmamanas, pwede kasing palatandaan ng sakit sa katawan. Pwedeng kidney problem yun. Nako. Pwedeng nagre-retain ka na ng tubig. Pwedeng gano'n, Pero pag naman, pag pinagpahinga mo, pag pinahinga, nawawala. Okay. Pero titingnan mo rin kung saan part ng paa mo yung masakit. Baka naman dito sa may sakong. Baka mamaya fasciitis, no? Fasciitis. Tawag na plantar fasciitis. Yung kasing fasciitis, yung fascia, meron kasi tayong litid dito na humahawak dyan. Saka sa sobrang pagod, sa sobrang bugbog, sumasakit dyan, nababanat, nagkakaroon ng pamamaga. O kaya infeksyon. No? Minsan mararamdaman mo yan sa umaga. Pag gising mo, pag maglalakad ka na, masakit na yung sakong mo, hindi ka na makalayo. Di ba ka nagmamaneho? Minsan ba nakakaramdam ka sa haba ng pagdadrive mo, di ba? Gasolina ng Misa clutch manid. Masakit. Manual gamit mo. Neuropathy. No? Pag manid naman, ugat naman yun, yung mga nerve endings natin. May mga ugat tayo sa paa na karaniwan niya, mararamdaman din yan ng mga diabetic patients. Karaniwan, ang complaint niyan, Dok, parang may manid ako sa kamay, minsan sa paa. Parang namamanid, parang lagi may kumukuryente. Minsan problema sa ugat yun. Diabetic patients. So pag i-check natin yung sugar, siyempre bantayan natin, B-complex, inom ka ng ganyan. Tapos iwasan mo siyempre mabugbog yung paa mo sa sobrang apak, sa dami ng ginagawa. Kung napapansin mo na medyo delikado yung ginagawa mo sa paa mo o yung sobrang bugbog, bawasan natin. Sige, Dok, ako naintindihan ko na. So ang dami mo makikita tungkol sa paa pa lang, Stay here. Ba't saan ka mo punta? Utang. Saan ka mo Ako pupunta ng Divisoria. Mamimili ng gamit. Ganun ba? Mga school supplies siguro bibili niya. School supplies. Sabi ko na Siyempre, para sa mga bata. Sigurado may patong na naman. Sigurado yan. Malaki yan. Baba mo lang ang huwag masyadong yung mura lang ang bibilin mo. Saan na kayo bumili ng school supplies, Sige. May tindang si... Ayan. Wala na nga natindi. Grade si Juan? Mio 4? Morning! Good morning! Si Doc Gerard. Morning, Doc! Ako na. Sige, upo kayo doon, Doc. Good morning. Hello. Kami palabas naman. Lalabas. Kailangan po kami pumunta sa Daniels Ganun naman pag pumapasok ako lagi
But nice to see you. But we have to go. Pasok labas. Pasok labas. Hello. Yung ano ko, hot chocolate ko. Okay? Thank you. Hi, kamusta? Doing good. Ito, magpapasok ka na at nag-ready na ang academe sa pagpasok ng mga estudyante. Exactly. Sa public school, next week na, Monday. Public schools will be next week, yes. Oo, pero Ang bilis, tama yan. Kasi magtatanong ako sa'yo. Kasi bilang, di ba, as an educator, ano yung mga napapansin mo na mga nagiging attitude ng isang transferee, di ba? Kasi usually yun yung nagiging parang yung iba excited to go to school kasi they will be with their friends, classmates, yung favorite teachers nila, yung mga ganun. Pero yung iba naman, medyo parang nagkakaroon ng mga anxiety dahil transfer sila, di ba? New environment for them, new friends, di ba? First day of school. Di ba? First day jitters, kumbaga. So ano ba yung mga nakikita mong mga attitude nila? Karaniwan yung pag-transferee o kaya yung mga first year or grade 1, sinasabi natin na bagong dating sa eskwela. Typically, ang pakiramdam kasi ng isang transferee or first day niya sa new environment, new school, is paano ako makaka-fit in dito? Yes. Sino ba yung mga kaklase ko? Anong gagawin ko? Bait ba sila? Gusto ba nila ako? Ang daming anxieties. Lahat tayo, pinagdaanan natin yun eh. I still remember those days nung bago ako sa isang school. Ako nga, nung nag-second year ako, nag-transfer ako dun sa province namin sa Laguna. First day of school, nasa likod lang talaga ako kasi hiyang-hiya ako. Wala kang kakilala eh. At ang punto naman doon na, alam mo, hindi ka mahihain eh. Pero bakit ako nandito sa likod right now? Kumbaga, paano mo i-assert yung sarili mo na hindi ka naman magmumukhang mayabang sa mga new classmates? Yung arrogant na feeling close agad. Na feeling close agad na actually, ganun ka naman talaga supposed to be. So, yun yung, tama ka, yun yung mga anxieties ng mga estudyante. Now, how do we solve that? Ano yung mga pwede natin magawa para at least mabawasan ang anxiety mo as a new student at ang anxiety rin ng mga new classmates mo. Now, ang body language and non-verbal communication, meron tayong solusyon pagdating dyan. Karaniwan kasi pagpasok ng isang tao sa isang group, sa isang hall, sa isang classroom, ang tingin kagad ng tao sa kanya. Tingnan, sino ba to? Susukatin kagad yan. Mabait ba to? Okay ba to? Friends ba natin to? Bagong bubulihin natin. Lahat yun mga ganun, lahat na ng klase pwedeng pumasok sa isip mo. So, those are the things that are uncontrollable. Ang meron ka, yung makokontrol mo. So, pagpasok mo ng door, as much as possible, kailangan nakasmile ka. Nakasmile. Bakit nakasmile? Kasi yung smile kasi, sinasabi, ang smile daw can get you out of trouble pag nakasmile ka. Pagpasok mo, nakasmile ka and tingin sa classmates. Kaso, pagdating naman, pag nakasmile ka, ba't tatawa-tawa to? Anong dahilan nito para tumawa? Yun na naman naging problema. So, as much as possible, when you enter the room, have a reason why you're smiling. It's either, number one, kunyari, may text message ka na masaya, pagpasok mo, nakasmile kang ganyan, makita ng classmates, oy, mukhang good ba dito? Good mood siya. And isa pa, bago ka pumasok sa classroom, make sure na may nakilala ka na beforehand. Kasi typical sa atin sa labas eh. Sa labas tayo, sa corridor. Yes. Enrollment pa lang. Enrollment pa lang, di ba? Nakikipagkilala na yung iba. Right. Do you believe that what some people are saying na you can liken daw a first day of school parang sa mga group of lions that come together for the first time. They all try to establish sino sila sa sistema nila. Tama yun, totoo yun. Yung establishing their territory. Kung sino hari, sino ano. Totoo yun. That's a typical social dynamic eh. Kaya no problem yun. Natural lang yun. Supposed to be, it's normal. So critical yung first 15 to 20 days to establish yourself. Yes, totoo yun. Pero, yun ang dapat nating, now nasa isip natin yun, no? Ano yung pwede nating magawa to establish na you want to be the alpha male, o kaya yun, okay lang ako. Sakto lang ako, or you want to be someone na on the side lang. In terms of body language, anong iiwasan, Doc? Para hindi ka naman mapunta sa pinaka-bottom ng social ladder. Yan, okay. So, pagpasok mo ng door, sabi ko, smile, ano? And kung meron ka nakakilala, medyo hanapin mo kakilala mo, and then kakaway ka, uy, hi. Pag nakita yun ng ibang classmates, sabihin, uy, may kakilala siya dito mukhang friendly ito. So, ipapakita natin that we are friendly. Kasi yung iba, papasok sa classroom,
Actually, friendly naman siya kaso mahihain lang, hindi mamamansin. Uupo lang kung saan ang suplado nito So yun na kagad. Saka when you enter daw the room, wag daw yung parang nakakunot, nakayuko, ganon. Kasi parang you don't make yourself approachable. Yes. Diba? Kasi ano na kagad yun parang looser posture, na nakaano ka, na close You're na not close ka. open. So make it a point knowing that na pagpapasok ka dapat ang body position mo ay very open. Ang dyaryo na hindi na ginagamit ngayon ay isang magandang tool. Kasi pagpapasok ka, pag may hawak kang dyaryo, broadsheet, ang body mo naka-open, ganyan. Parang malaki ka, parang okay ka. Pagpapasok ka, nagbabasa ka ng dyaryo, okay lang, tapos basa ka. Kunyari may nabasa kang maganda, tingnan mo, nakasmile ka, then tiklupin mo, pero nakita na ng mga classmates mo na, uy, ano to, okay to, friendly ito. Yung mga dapat nating iwasan is yung, actually, ano yung ayaw mong makita sa isang bagong salta. Yun ang iwasan natin. Na pagdating mayabang, suplado, kakawayan mo, hindi makakaway back. Ano ba, Doc Albert, pagpasok mo sa isang classroom, is it okay na mag-open ka kaagad ng conversation? O smile-smile lang muna sa first time? Maaring smile-smile lang muna sa first time kasi ikaw din hindi mo pa rin kilala sila. And at the same time, kung ikaw may anxiety ng first day on how do I project myself, actually sila rin may anxiety on how they would project themselves. Meron din, parehas din yun eh. Nangyari lang is sino ang may control ng situation. So, knowing the facts, the ideas na may anxiety ang bawat isa, that's something that you can control. Papakita ko na hindi ako masyadong nahihiya, hiya na ako. Papakita ko na I'm a jolly person, I'll smile. Kahit fake smile, actually ang fake smile, even if it's fake, we do that. Well, honestly, we do that naman, pero it would get you out of trouble. Now, when you do a fake smile, na sometimes hindi ka naman nag-i-smile kasi nahihiya ka, natatakot ka, make sure na yung smile mo is, you have to prolong it. Pwedeng smile kang ganyan, pagkatapos, pag di mo na kikita yung kausap mo, biglang putol ng smile. Tandaan mo, ang nakakita sa'yo hindi lang siya. Nakita yung iba rin people. Kaya smile kang ganyan, fake smile. Tapos maya-maya, smile pa rin akong konti hanggang sa alisin ko na. Kasi kung biglaan, it might be misconstrued as a form of insult. It's an insult, pero hindi naman talaga. Dahil nahihiya ako. Pero that would be insulting for her and for other people. How about, Doc, a projection of overconfidence? Kasi tataas yung noo, gano'n. Isn't that trying to project yourself as the alpha person on the first day too bad? Yan, pwede rin gano'n. Kasi ang lahat ng mga kasama mo would like to also project it that way. So, ang mangyari dun is lahat kayo, pare-parehas kayo ng body language. Lahat kayo pare-parehas ng naka-project ang ganyan, ang boses is modulated, ako po si Gerald Abergos, ganyan. Yung typical first day school ng papakilala, masyadong ano to masyadong yabang nito So, pag hindi na natin siya, nakita natin na hindi natin siya pwedeng sobrahan sa body language, we will go to non-verbal communication. Non-verbal communication naman, yun yung mga status symbol. Actually, to win friends, napaka-simple lang na sana pakinggan po na ating mga parents at wag nating tipirin ang mga bata pagdating dito. It's just a matter of 10 pesos or 8.50 in barangay Divisoria price. Pad paper. Oo nga. Kasi lagi walang may mga dala. Kasi nangihingi yung mga classmates. Marami. May 1/2 ka. See how much 8.50 can bring yung value dun sa bata na okay, 1 for sheet of paper, write your name, ganyan-ganyan. Siya lang meron. Oo, bigay lang. Siya na mamimigay. Ang sarap ng pakiramdam ng nagbibigay at ang sarap din ng pakiramdam nila na, ay, ito mabait ito. Si Gerald, mabait yan. Mayaman yan. 8.50 because of at pad Divisoria price. So yun ang sana sa mga magulang, wag nating kakalimutan yun na, our children would like to project themselves as good people. Always available for the others. Yes, and kung ano yung maitutulong natin as parents para sa kanila,
As simple as pad paper lang pala. Alam mo, tama ka. Anong grade school ako, hingi ako ng hingi. Dami kong kaaway. Ang punto lang doon talaga namang wala ka lang pad paper noong mga panahon na yun. mga panahon na yun. Pero yung nagbibigay, yun yung medyo kaibigan na lahat. Kaibigan. But sa other side of the coin naman, para dun sa mga old students na dun sa school na yun, ano naman yung pwede nilang gawin to make the new ones, diba, feel welcome? Yes, that's right. Tama. Paano naman yung mga old students, yung mga transferees, diba? Typically, ang mga old students, naghahanap yan ng bagong kaibigan. At kapag na-win nila yung transferee, pakiramdam nila, friends grupo namin na. to. May katropa na. Nagpapataas din ang value nila as a group. So, ang mga old students, yung mga batikan na, yung mga dati na nandun, typically yan yun ang welcoming. Yeah. Two things, it's either welcoming sila or iko-close ka nila. Hindi. Hindi ka pwede sa group namin. Pero mostly, ang mga old students, karaniwan yan welcoming. And then, dun lang nila masusukat kung itong person na bago ay katropa natin or iba ang lifestyle nito, iba ang... Pero, welcoming talaga sila. Actually, itong mga tips na binigay mo sa amin na Sir Gerald, talaga, it applies dun sa mga medyo high school, yung mga medyo matatanda na, diba? Kasi yung mga bata, yung mga grade school, yung mga kinder to grade 4, mga wala pang insecurity sa katawan yan. They will get along wala pa in a minute. Super diba? friendly ng mga kids. Kids kasi talaga, yun ang ano nila. Nature. Yun ang characteristics nila. To win friends, to have friends, and it's exciting to see. Kung titignan natin kung ano yung social dynamics ng mga elementary, high school, and even in college sa first year classes. Ayun, ang dami natin natutunan. Maraming salamat, Dr. Thank you. We'll invite you again, minsan siguro sa mga schools para maturuan din yung mga kids ng body language. Yeah, that's right. Siguro sa mga public service natin sa labas. That would be good. That would be good. Thank you. Thank you. Thank you. Join us later for breakfast. I will. Sige, thank you. Paki-ready na lang after story ko. Ako kuha na Amerikano. Opo. Kayo? The usual. Hot chocolate. Ikaw ay ko. Matcha latte. Yung brownie, wag kong kalimutan. Ulitin ko lang po order po natin. Kung Eric, Kape Americano. Yes. Aiko Miguel, matcha latte. Kay Ma'am Monica is yung hot chocolate. Yes. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Salamat, Jen. Hi, Mon. Anong gusto mo? Simon! Ano na lang sa akin? Tubig. Water. Minsan-minsan lang ako maglilibre. Totoo ba? Order ako. Sige, order ako. Yung pinakamasarap. Yung pinakamahal. Hindi, yung ano lang siguro. Tubig na lang, tubig. Ayan, yan. Yung Irish caramel. Oo, yan na lang. Additional po ng Irish caramel dan po. Oo, yan. Okay. Umulan kasi sa labas kong... Lakas ng ulan? Ningal po ako. Ano lang, parang hamog lang naman. Pero hindi thunderstorm ang inaasa. Yan nga daw yung delikado sa daan kong ipag-ambon lang kasi... Madulas. Madulas. Ay ko, kamusta? Yes po. May suspension ba ng classes sa ilang area? In Marawi and 8 barangays sa Lanao del Sur at Iligan Kong. So, kahapon nga nagkaroon ng interagency conference command, dinaluhan ito ng iba't ibang agencies like MMDA, PNP, DILG, Pag-asa, Office of the Civil Defense, and others para nga ilatag nila or i-present nila yung mga gagawin nila sa opening of classes sa Lunes na nga ito sa June 5. So, they are expecting 26.9 million students in Metro Manila pa lang po yun. Okay. And then, heightened security alert din in Metro Manila, of course, para ma-assure na walang spillover or eventualities na mangyari sa Metro Manila kasi meron ngang kaguluhan ongoing sa ilang parts sa Mindanao. Pero sa Marawi, hanggang kailan ang suspension kaya ng mga classes? In Marawi and the 8 barangays in Lanao del Sur and Iligan, we have 2 weeks postponement po ng opening of classes. So, paano naman yung mga napunta dun sa mga karatig, like for example, Cagayan de Oro? Kasi I'm sure yung iba dyan, they would not go back to Marawi right away. So, are they preparing na kung sakali i-welcome to mga students? Ang sabi kahapon ng DepEd is meron silang mga pinag-uusapan pa kasi hindi naman pwede nilang i-risk yung buhay ng mga bata. And then yung mga pumupunta nga sa ibang lugar, they are planning to have parang isang place or covered court kung pwede nilang i-accommodate yung mga bata at
pati yung mga teachers nila na affected din nung nangyaring armed conflict sa Mindanao. Okay, well at least hopefully matapos na yung problema dyan sa Marawi and nearby barangays para at least makapasok na yung mga estudyante. Correct. 2 weeks delayed hindi mag-make up yun. At the most daw sabi, pero sana no, at the most na talaga yan dahil yung nga lang minsan masuspend ka ng 1 day due to weather, ang hirap na punan yun, what more yung 2 weeks, diba? But let's see and pray. May report kaya, bago tayo punta kay Mon, may report kaya tungkol sa ilang mga classrooms na na-damage? Wala pa? As of now, kung wala pa, pero meron silang report, 5,000 students in Iligan are evacuees. So the other areas ay sa ngayon ay nag-gather pa sila ng number talaga. Tsaka yung records kasi, di ba? Yes. Baka mahirapan na rin i-recover yung iba. But anyway, Mon! Mukhang masarap yung iinumin mo eh. Kasabi ko mainit eh. Pero okay na po yan. Libre na lang daw. Anyway, ayan. Kung kahapon galing ako sa CHED, to clarify some mga dapat malaman ng mga students yung sa free tuition fee, sa SUCs. Maraming natutuwa kasi nga ang laking tulong nun. Bawa, yung UP student na nakausap ko, ang tuition niya pala sumaabot ng 15K hanggang 24K. So, pero meron siyang agam-agam kasi meron siyang existing na scholarship. Yes. So parang pwede ka palang mamili kung kukunin mo yung sa government, I mean yung itong bago or yung existing. Kasi titimbang niya, baka naman yung ibibigay dun ng government is free tuition lang, dun sa isang scholarship meron siyang book allowance, meron siyang ganitong allowance, mas pipili niya pa rin daw yun. Tapos ito naman kung isang problem, yung taga-PUP naman, mas mahal pala yung miscellaneous fees dun sa tuition. Pinakausap ko taga-PUP, yung tuition niya is nasa 300 plus lang. Tapos yung binabayaran niya na bukod dun sa tuition is umaabot ng 900, 800. So, malilibre yung tuition niya 300 pero babayad siya 900. So, parang mas malaki pa yung babayaran niya. Pero ganun pa man, parang tulong na rin daw yun. Diba? Bakit maging mas mahal? Parang tulong nga, di ba? Kaya lang kasi kung talaga sa PUP, mura lang talaga yung tuition. Kaso ang nangyari kasi, di ba, is free tuition. So, yun lang ang malilibre. Yung ibang mga miscellaneous hindi naman po kasama. Nagbigay na nga Hindi, pero ang question ko nga sa UP because UP may socialized yes, may bracket yan. So, paano yan ngayon with this bill? Pag meron na kung talagang existing ka na meron ka ng irarank nila daw doon sa economic status mo. So, lahat ng mga gustong maka-avail talaga nun, magpapasa sila ng isang proof of income, any tax income return ng family member o kahit anong government issue na makikita yung income ng kasi family. Unfair naman kung yung mga mayayaman nun libre. Correct. Tsaka mo, tama ba? Parang bukod yata doon sa bracket ng bata, doon sa income ng family, meron pang ibang mga students na parang ipa-priority. Some of which yung graduating yata. Ano pa yung ibang mga priority basta students? Ang priority po, yung mga talagang walang-wala. Pag meron ka na natatanggap, hindi ka muna uunahin. Ang uunahin talaga yung mga walang nakukuha. Naitanong ko nga kahapon ko, paano yan? Sir, dililipat lahat sa SUC yung mga nasa private. Meron daw pala mga SUCs na hindi tumatanggap ng transferee. Kung tatanggapin ka man nila, may mga kondisyon. Like talagang naghihirap na yung family. Tapos parang kung isa pang kondisyon, pag pumasok ka doon, balik ka sa first year. Hindi pwedeng ipagpapatuloy mo lang. Dapat tapusin mo ulit na buo. Ngayon, anong sinasabi nila? 1 year lang ito? 1 year lang kung kasi yung GAA natin, pag talagang budget ang pag-uusapan, talagang 1 year lang siya. Kaya nga sabi, para mapalawig daw itong batas na to, is isa pang batas na magsasabi naman na yung pondo na gagamitin para sa free tuition is hindi na i-under dun sa GAA. So parang automatic na siya. Kasi kung under siya ng GAA, every year, kailangan pang i-approve ng Congress ko. So para tuloy-tuloy na siya, is tapusin nila to tapos mag-approve daw ng isa pang batas. So kailan ito effective? Kasi kung wala pang GAA for 2018, yung 2017 kakapasa lang ng batas So hindi pa applicable for 2017 Yung first sem ko, may inalap na doon si President Duterte na 8 billion. Kung matatanda natin, nung nakaraang last year, meron na. So, sagot na po yun. Yung susunod, yun yung masasagot ng free tuition. So, parang yung budget nun is nasa 53 billion daw dapat taon-taon ay makapag-allot yung government for doon.
So, yung for this year, sabi nila meron na daw. Yung susunod na taon ng problema. Kasi ito yung, kung babalikan natin, ito yung sa DPWH na budget, no? Na question kasi lump sum ni Senator Lacson. So, ang naging agreement, ilagay na lang sa CHED. No? Ngayon, ang tanong, paano nila i-distribute yan sa buong bansa? So, kailangan yung matinding oversight dyan Kasi, is it really that everyone, no matter from where they come from or what province, or will receive help? Or is it dependent on a certain number of people only? Yun yung kailangan malaman. Na-establish natin. Babantayan naman daw nila kasi makabaraming manamantala. Oo, malaking pera pa man din. Anyway, nag-text sa akin yung isang kakilala ko from Ecuador, si Ryan Anuver. Hello daw sa inyo, Kong and Aiko. And Bumon Hokson. Ayun lang, nangumusta lang siya. Sabihin ko pa sa lubong pag umuwi siya. Sige, I have to go na rin. Bye. Salamat sa inyo. Mag-juice na ako. Bye-bye. Yung hot chocolate mo. Ay, oo nga. Hindi ko pa naiinom. Baka matapon pa yan. Sayang naman. Hindi na mainit yan. Sayang. Malong? May discount. Pag senior citizen, gaano minimum ng wholesale? Ano? Siyempre pag wholesale, mga 50 pieces. 50 pieces. Pag 100 pieces ho? Siyempre wholesale din yun. Mas mababa pa? Ay, hindi. I-wholesale na yun. Basta ang retail, 10 piraso. 10 piraso. Magkakasundo ka pa ni nanay Okay. Grade 3 ho. Grade 3. Asan notebook ng grade? Writing pa rin. Asan po writing? Ito, grade 3 to. Pengi ako 10 pirasong girl. Pang grade 5 po, grade 5. Tumalon tayo. Grade 4 hanggang high school. Hindi, grade 5 po, grade 5. Yan nga yan. Ito to? Oo, grade 4, 5, 6, high school. Wala ba yung hindi spiral? Meron. Asan po yung hindi spiral? Ito. Yan, nakatahi na. 10. 10 ho? Mas manang tayo nakalagay yun. Tinahilang 10 na? Siyempre, binabayad yan Pagka isang rim, 95. 3 tali, Nay. Oo, palalaki Grade 12. Gagraduate na. College na. Ito na yun. Isang pang lalaki ho. Yan. Intermediate pad. Meron. Kailan intermediate pad ang bibili ko? Grade 5 hanggang high school yun. Tsaka pang grade 2. Lalapis. Oo, lalapis. Yan, 5 rin, 5. Nay, Crayola. Double single. Make it double. 4 na double. Tigli 5 double. Mother, how much your bag? Sandali kuya, natataranta ako sa'yo Depende sa price o depende sa laki? I wish that we could go and let me be alone again. Rain. Tagulan na kasi. Tagulan na. Kaya nga. Doc Bong, paano ba yan? Magdadrive pa kayo mamaya ni Mr. Bean May lakad kayo? Lakad kami mag-ingat kayo ngayon kasi tagulan na naman Madulas na naman ang kalsada niya. Tsaka maraming baha ngayon. Kita mo na naman yung estero. Nakita niya naman sa sakyan ito? Hindi pa. Ano ba yung ginagawa? Mababa ba yung sa kanya? Yung maliit na. Oo, yun. Oo nga. Ano yung kulay dilaw? Kulay dilaw dyan sa baba. Yan ang gagamitin na yung mamaya. Nako, mag-ingat kayo. Madudulas ang kalsada ngayon. Diba? Ano ba yung kinakain mo? Kaya dapat lagi na tayong... Wala pa namang preno sa sakyan ito. Hindi ka ba marunong magpreno? O walang preno talaga? Masarap yung kinakain mo kaya hindi mo hindi ko ito pwedeng gawin habang nagdadrive Delikado, tsaka bawal. Bawal ako ng distracted Lalo na kung lalagay mo sa harap. Oo, delikado. Huliin kami ni Mr. Bean Kaya nga. O sige, tingnan natin kung anong matututunan natin. Ano bang sabi? Sa hydroplaning effects, totoo po na mas madulas po ang karsada natin kapag mahina ang ulan compare po dun sa malakas ang ulan. Kapag mahina po kasi yung ulan natin, yung lahat ng mga dust, para siyang nagiging oil spill dun sa karsada natin na pagka nag-brake tayo na pwede mag-skid. Check po natin yung ating tires kasi sa gulong natin
Bukod sa madulas na po yung karsada, pag medyo kalbo na rin po yung gulong ng ating sasakyan, maaari na rin dumulas ito. Check na rin po natin yung wiper ng ating sasakyan. Kasi from day season na masyadong tirik yung araw tapos bigla na tag-ulan, minsan gumagana naman yung wiper kaya lang hindi naman talaga nakaka-wipe ng clear dun sa ating windshields. Sobrang lakas ng ulan, may time tayo talaga na hindi lang for visibility, talagang zero visibility na. So, mas maganda na dapat slow down tayo, mag-maintain lang tayo ng saktong speed na sakyan natin. Kadalasan din nagkakaroon yan ng mga car skid. So, pagka nagbe-brake tayo, slow down natin hanggang sa mapabagal natin yung sasakyan. Dapat mag-turn on tayo ng ating fog lamps, and then headlight. Then, pwede rin tayo mag-apply ng hazard light. Okay kasi na naka-hazard tayo, mas visible tayo sa daan. Especially kung ang daladala natin sa sakyan, dark color pa siya, lalo na pagka gabi. Kapag nag-hazard tayo, stay lang po tayo dun sa lane natin. Gawin lang po natin yan, remain calm lang po tayo dun sa karsada natin. And then slow down, mag-maintain lang po tayo ng speed. Kung masyadong malakas po yung ulan, gumamit na lang po tayo ng ilaw and then hazard po. Dapat talaga pag mataas ang tubig, alanganin ka, hindi mo kita yung lalim, huwag mo na ituloy. Diba? Kasi delikado yun. Kung paano kung madisgrasya ka doon, madire-diretso ka doon. Ako, magpagmumula ka pa ng traffic. Diba? Bakit? Saan ka papunta? Papunta? Ha? Ha? Ano? Saan pupunta yun? Saan pupunta yun? Ba? Saan pupunta? Sunduin si ano yan? Si Porky. Namali nga pala. Kaya huling-huli kayo. May CCTV camera. Saglit pa ako nawala. Inubos. Kaya nga Kaya walang benta tindahan Sagot ni... Ayaw mo na Porky. Ako na bahala. Sige. O yan na ba yung mga pinamili mo? Notebook. Dami niya na. Ballpen. Ay, nasa kahon. Papel. Mga notebook yan. Mula preschool hanggang sa bago mag-college. Wow! Mura-mura lang. Mas makakamura talaga pag wholesale, no? 12 sa akin. Naku, may patong na. Mahal na yun. May patong na ka. Mahal na yun. Narinig ko, hindi naman ganun presyo kanina Nabili mo lang 10 piso. Pumunta ka ng Divisoria. Delikado, baka madukutan ka pa. Nanakot ka pa. Nabangga ka. Nabaha ka. Mabaha ka. Traffic. Tapos ikaw naman, stroke ka pa dyan. So sobrang bakit, baka ma-stroke ka. Hindi ka naman kita ni Remy. 12? Oo. Pagpapalto ba yung 12 sa pitaka mo? Pwede na yung 12. Pwede na yun. Kayo masyado kayo. Kasi total, dito mo na lang naman bibili. Hindi ka naman hindi ka na mapapagod. Sa bagay, pwede. Over the counter. O dapat sa susunod, i-ano na natin, ikamada na rito yan. Latag mo na. Mabigat lang. Kaya nga Pwede yung Uy, Sunday ha, may game na naman tayo ng UNTV Cup. 3 games yun, DOJ Senate, tapos may BOC AFP, tapos yung third game is Judiciary, at saka edition, PNP, yung last game natin. Ano ba mga ginagawa mo dun, Rina, sa loob ng... Baka mamaya sa sobrang liit pa ikaw na binabasketball. Hindi naman. Natutuluan ng pawis. Sanayin lang yan, no? Di ba pag nakikipag-huddle ka dun sa mga players, kasi minsan lahat sila ang tatangkad nila, tapos lahat ng pawis nasa iyo. Pero okay lang naman yan. Masaya naman sa games. Enjoy naman ako doon. Amoy lalaki ka na. Ha? Amoy lalaki pag-uwi. Kaya sabi namin, saan ka nang galing? Ate Beans. Okay na ako? Hindi na ako magayos. Hindi na. Okay na yan, di ba? Ako, dalawa-dalawa na nakasukpit sa akin. Yes, let's talk about the BOC Transformers. Before the start of this ball game, nakausap ko nga yung kanilang
Attorney Roy. Kailan pa nag-ensayo ang BOC in preparation for executive? Preparation for executive, 2 weeks before yung opening. Paano ang ensayo nyo? Mas matindi ba? Hindi. Actually, dahil nga mga matatanda na yung mga players natin, mga executives na talaga, one practice lang yung ginawa namin. Okay. Kailan pa po kayo naglalaro ng basketball? Tagal na, 1986 po. 1986, saan po? Anong mga Palawan, teams? Puyo, Palawan. Puyo, Palawan. CUYO, Puyo, Palawan. So ito yung pagpunta mo dito sa Manila since nag-work ka lang sa DOJ? Hindi, nung naging lawyer na ako. Saan po kayo nag-lawyer? San Sebastian. Okay. Tapos, prosecutor ko ngayon sa Makati. Assistant City Prosecutor na. National ang court employee. We only go na tayo. Judge ka ng MTC, di ba? Manila Trial Court. Ilang years ka ng judge? Magto 2 years. 2 years na. Magto 2 years. Saka po graduate? Saka po... MSQU. Dun sa ating executive face-off kasi nga maraming new faces. So nalalaman ko rin yung ibang mga details nila. Like for example, hindi pala karamihan sa kanila yung mga nagbabasketball talaga. Si Commissioner Nick Faildo, nag-start nga siya mag-volleyball kaysa sa basketball. So marami sa kanila, baguhan talaga. Yung sumisikat yung prosecutor na yun? Nakalimutan ko yung kanyang last name, Tagalipa. Youngest ng Judiciary Magistrates ngayon. Yes, so... Si Kong hindi naglaro? Hindi. Si executive. Wala naman pa UNTV senior sila. Senior team. Naggaling yan, ha? Natanong ko lang, ito, aabangan na natin sa DOJ, di ba? Back to back. Oo, first game sila tomorrow, sa Sunday pala. Kalaban nila yung Senate Sentinels. Tapos second game yung BOC kontra AFP. At third game yung Judiciary kontra PNP naman. Yung mga wala pang panalo dito sa executive face-off nga, yung BOC, tama, AFP, at saka yung may isang team pa, Senate Sentinels. Baka DOJ ang mag-champion. Wala pang panalo yung Senate. Ang Judiciary 1-1 na sila. Nanalo na sila. Ang AFP wala pa silang panalo. 0-2 pa rin sila doon sa ating team standing. Sana ngayon, kulang-kulang sila dahil, di ba, yung sa crisis. May age squad. di ba? Ako, sana manalo naman DOJ. Para iba nanalo naman sila. Sa top sila. Pag-champion, pwede rin. Yung Senate, dapat magkaroon din ng puntos doon. Dapat magkaroon din ng panalo, di ba? Wala pa rin sila. Oo, yung walang talo dito. Alam mo lahat sila, meron silang 100,000 pesos na may tutulong doon sa kanilang chosen beneficiaries. Yung mananalo naman, 1 million pesos. Siyempre. Malaki yung may tutulong nila. Oo, nung last UNTV Cup na off-season naman natin, ang nanalo doon Judiciary, kung matatandaan nyo. Kasi 3 teams lang yun eh. Ngayon, 6 teams na tayo. So, parami yung... bangan nyo Sunday nood na lang kayo. Yeah, of course. Sa Pasig City Sports Center. Si Rina dun sa... Kung paano mga stiff neck si pinapagulong ng mga Maganda dito sa UNTV Cup na to, napapakita natin na may work-life balance. Tama. Hindi puro away, lalo na yung mga senador. So nakita natin na meron din pala silang ginagawa besides work. Plus, nakita rin natin yung puso nila kung para saan. It humanizes them. Parang may common ground, no, na ito yung pagtulong natin, dito tayo. Pero masaya pa rin sila sa kanilang paglalaro, di ba? Na-enjoy mo yung ginagawa mo, nakakatulong ka. Isa sa mga bagong teams nga na sumali dyan, ang BOC Transformers. Kaya daw sila sumali doon para ma-transform mismo yung image ng mga I remember, sabi nga ni Kuya yung MILF raw gustong sumali. Ewan ko sa regular season kung ilang teams na sila manalo. Wait lang. Mas mabuti yun. At least hindi nagbabarilan. Yan ang importante. Daan na lang sa basketball. Daan na lang sa basketball. Anyway. Halika, breakfast na tayo, guys. Breakfast. Okay, let's eat. Nagluto ako. Wow. Kung nagpapa-breastfeed sana yung Ang tanong, Tita Beth, kunyari yung nanay, hindi na rin nakakakain.
May gatas pa rin. May gatas pa May rin. gatas pero hindi ganun kadami. Siyempre. At hindi na ganun siguro ka-nutritious. I think the nutrition is the same. Basta ang malnutrition, kinakailangan labanan po nating lahat mga kababayan. Malnutrition po yan eh. At yan po yung nagsisimula talaga pagkapanganak pa lang ng bata. Not only pagkapanganak, yung nasa ano pa lang. Nasa loob pa lang. Ipinagbubuntis pa lang dapat healthy. Correct. Na yan. Dahil nga po sa tumataas daw po talaga ang malnutrition sa ating bansa. Kaya kailangan ito'y masugpo. Alam nyo naman, kahit paano hindi dapat yung bata lang eh. Pati yung isang ina ay should also be healthy. Ay napagbubuti niya ang kanyang kalusugan sapagkat kapag ang isang ina ay malnourished din o kaya naman kulang din sa vitamina nakikita ko po George kahapon yung mga footages sa mga evacuation. Isipin mo may mga nanay na hila-hila nila ilan yung anak na maliliit. No? May sanggol na bitbit. May mga 2 o 3 pa na mga bubwit. Just imagine that yung mamaya umiikot yung ulo mo para hanapin kung saan silang lahat. Oo. 'Di ba? Baka magkahiwalay-hiwalay kayo. Saka dapat aware din tayo na ang malnutrition hindi lang yung nakikita nating batang payat na malalaki yung siya na wala silang makain. Kahit yung mga bata na matataba pero mali. Ang pinapakain, malnourished din yun. Kaya nga. Kaya kinakailangan tama lagi ang pagkain na ating inihahain. Ibig sabihin din Tibet, pwede ka maging mataba pero malnourished ka. Yes, kasi puro pampataba. Kaya sa pasukan ito, sa Monday na darating, ay kinakailangan kahit na nagmamadali yung bata, kahit na alam niyo yung pagkaaga-aga ng pasok, ay kinakailangan makakain na maayos pa rin sa agahan. I-adjust niyo yung oras ng bata. Pati yung mga baon, dapat healthy din. Oo, tsaka kinakailangan malinis. Katulad na nangyari ba naman sa National Bilibid Prison. Correct. Hanggang ngayon hindi pa malaman. Kung may namatay na po yung dalawa na po ang namatay at hindi po malaman kung ano talaga ang pinanggalingan. Ano Prof. George, dahil sa complications kasi may mga diabetes sila. Isa lang ang related talaga sa diarrhea, di ba? Yung isa, diabetes. Nagka-diarrhea rin siya. Dahil may diabetes siya, na-exacerbate. Ang pinaka-latest pong balita, mga kasambay, in-announce po ni General Bato de la Rosa, ni Chief PNP, na napatay na po yung bang yung gunman dyan sa may bandang Resorts World Manila. Pero ito po yung kasalukuyan pa rin nilang iniimbestigahang mabuti sapagkat baka daw po may mga kasama. So na-neutralize na. Unfortunately, may 3 namatay na mga either because of suffocation. Malamang mga guests. Yung isa, kumpirmadong namatay dahil nga sa suffocation. Nako, ano po tayo mag-iingat-ingat lang po tayo. Lalo-lalo na doon sa mga pupunta sa Divisoria, pupunta sa mga pamilihan kung saan naandyan yung mga gamit-gamit ng mga bata sa mga malls natin. Huwag tayo magpapanik. Tayo lahat ngayon ay nasa isang maging mapagmatsyag lang. Yes, huwag maging paranoid. Huwag maging paranoid. At in the case of Divisoria, for example, iwasan nyo yung huwag na muna kayo maggamit ng mga mamahalin dyan ng mga relo or At only bring just enough money para sa mga nakalista ninyo dapat bilhin. At saka alam mo, huwag magdala ng napakaraming isang napapansin ko na hindi rin napagtutuunan ng pansin, hindi natatalakay mabuti. Alam nyo, minsan yung mga gamit ng mga bata, di ba, Tita Beth, sa sobrang dami ng libro na ginagamit ng isang bata sa maghapon, yung minsan daladala sa likod minsan nagkakaroon ng problema yun, lalo-lalo na sa bone structure ng bata, sa spine. Di ba, kinakailangan kung kakayanin din lang, makabili na lang ng bag na hinihila. Hindi yung bag na nakasabit kasi po, napakabigat. Pag okay lang kung konti lang ilalagay, pero kung maraming libong ilalagay, kawawa yung bata. Minsan kasi sa isang araw, sa isang subject, hindi lang isang libro ang dala Minsan halimbawa kung subjects mo sa maghapon, 6. Pati notebooks pa, dagdag mo pa yun. May mga iba pang gamit na nakalagay doon. So mas maganda talaga yung mirrorless, mas maganda yung napapagulong na lamang at hindi yung dala-dala talaga. Saka yung mga magulang din, huwag tayo maging tamad kasi ang nangyayari dyan, dahil nagmamadali ka nga, marami ko siguro, hindi mo rin masisisi kasi ba nagtatrabaho rin. Pero dapat mag-allot tayo ng oras para magluto ng masustansyang pagkain para doon sa mga bata. Ang nangyayari kasi dahil mabilisan, gusto mo madali lang yung trabaho para sa iyo, nauuwi tayo dun sa mga paprito-prito ng mga processed food. Puro na prito. Processed food pa, 'di ba? So may hotdogs. May mga sinasama diyan na ibang sangkap. Yes. Na hindi maganda sa mga kabata. Iba talaga yung Tita Beth, yung home cook. Yes. Ikaw talaga nag-prepare. Adobo na hinanda talaga ni nanay. Mga gulay. Plus daw instant noodles, 2 years old pa lang may kidney problem na. Correct, totoo yun. Nakaka-kidney problem pala yung mga ganyan. Of course, maalat. May mga nakalagay dyan. At saka we have to know na yung mga instant noodles hindi agad-agad na tutunaw yan. So walang gaanong sustansya yan? Wala talaga. Kahit meron nga doctor dito sa UNTV, sabi niya kahit haluan mo pa yan ng vegetables, wala.
Dahil Wala may mga talaga. sangkap din na nilalagay din Oo. doon. Especially mga pampaalat. Pampaalat. Nako, At saka para pambihira. ma-preserve, di ba? Ilang Oo. taon ba yung expiration yung mga noodles na yan? Kaya nga iba talaga dapat manirahan kayo sa sa gubat. Samahan nyo si Tito Jo. Sa paraiso. Maging ermitanyo. Doon tayo, puro prutas ang kinakain natin. Total naman, Sabado at Linggo po, kalamitan, yan po yung pamamalengke day natin. So, pagpipiliin po natin lahat yung ating mga bibilhin para sa mga bata, di ba? At inaasahan natin na madami na naman sa mga supermarkets. Yes. Itong Sabado at Linggo na ito. At madami na naman, syempre din, ang pupunta nga sa mga malls. Habol, alam mo naman tayo, di ba? Habol. Dahil pasukan sa Lunes, mamimili sa Linggo. Naku, iba wala pang uniforme. Wala pang uniforme. Marami pa maghahabol dyan, Prof. George. And besides, hindi na rin pala, di ba, ang sigurado lang talagang balik aral ang mga taga-public schools. Public schools, June 5. This coming Monday. Yung ibang mga private schools, iba-ibang petsa. Hindi pa ng June eh. Iba-ibang petsa. Sa anak ko, July 24 pa eh. Kasi July na sila. July na, nag-iba na sila ng calendar. May iba dyan, August pa. Yung pitsang buo ni Joanne sa August pa daw. Katatapos lang, kahapon lang natapos yung nila. Yung school year nila. So ngayon pa lang nagsisimula ang kanilang long break, long vacation. Pero expect po natin sa Monday, yung mga papasok ng eskwelahan, papasok sa mga opisina, traffic po yan. Surely. Kahit na wala pa yung pribadong mga mag-aaral sa private schools na nag-aaral. Dami ng tao ang dami talaga. po dahil ini-expect, millions po, 27 million ang kanila ini-expect na babalik po sa mga paaralan. Sa public schools lang yan.